na maghandog at mag-alay ng iyong pag-ibig, ng awa, tulong at kalinga sa lahat ng lahi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay pagunita sa mahal na Birhen ng Guadalupe, patrona ng Pilipinas. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, dahil tayo ay hindi kagaya ng mahal na Birhen Maria nang walang bahid sala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ang makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Kaming inalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo na po ang lahat.
Alleluia, Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaunan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulmihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ay walang hanggan. Paanong mangyari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at iliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kahit banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon ginugunita po natin ang mahal na Birhen Maria ng Guadalupe na nung tayo ay sinakop noon ng Empire ng Espanya, ang ating patrona sa buong Pilipinas ay ang Birhen ng Guadalupe. Pagkatapos, nung hindi na tayo sa Empire ng Espanya, may nadagdag sa atin yung Immaculada Concepcion. Pero tinuturing pa rin natin na kapistahang pangbansa ang ating patrona ng mahal na Birhen Maria, sapagkat ang Immaculada Concepcion ay mahal na Birhen Maria din. Ang Birhen Maria ng Guadalupe ay siya rin na mahal na Birhen Maria. Kapag tingnan po natin ang ating mga pagbasa ngayon, ang mahalaga po ay isang teksto o parte sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 26 hanggang 38, ang versikulo 28, na kung saan ang anghel na si Gabriel na pumunta sa Nazaret, Galilea, ay bumati kay Maria na nakatakdang ikasal kay Jose at ang sinabi niya, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos.
Masintro po tayo sa salitang kalugod-lugod sa Diyos. Dahil si Maria ay isang Hebrea o Israelita, ang kalugod-lugod sa Diyos sa salita ng Hebreo, lalo ng Hebreong Luma, ay malaking. Malaking, ibig sabihin ay puspos o kaya puno ng biyaya o kalugod-lugod. Kaya nga sa Latin, ay ang translation po dito ay gratia plena. Plena, puspos. Gratia, puspos ng biyaya. Kaya sa versikulo 28, kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, sa original na pagkasulat nito, nasa Koinoko na Grigo, Kitcharitomini, mula sa root word na charis, biyaya. Kapag ka Kitcharitomini, ibig sabihin, puspos ng biyaya. At dahil puspos ng biyaya ang mahal na Birhen Maria, ito yung katuparan ng pangako ng Diyos na siya'y sumasa atin, mapabilang sa ating kasaysayan na noon pa man ay ipinahayag na ng mga propita. Kaya po sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propita Zacarias, Kapitulo 2, 14 hanggang 17, sinasabi ng Panginoon, umawit ka ng kagalakan, Sion, sapagkat maninirahan ako sa piling mo. Kapag ka ito iugnay rin natin sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 7, 14, ang isang dalaga ay magdadalang tao at ang pangalan ay Emmanuel. Ang Emmanuel, kapiling. Dito rin kay Zacarias, kapiling. Maging bahagi na ang Diyos sa buhay natin. At siya na nagsalita, Diyos na Ama, at ang kanyang salita ay makapangyarihan, nagkatawang tao, yun po ang ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa pagsang-ayon ng mahal na Birhen Maria, na ngayon sa versikulo 38, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi ng mahal na Birhen Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ito yung unang pagkakataon. Ito yung unang pagkasabi ng tao na sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Laging ayaw ng tao ang gusto ng Diyos. Kaya sa pasimula pa, kung tingnan natin sa mga kwento ng lumang tipan, mula sa tradisyon ng Torah o kautusan ng halimbawa aklat ng Henesis, hindi sumang-ayon si Eva na pinakaunang babae hanggang napakarami ng kwento hanggang dumating sa bagong tipan at naroon ang mahal na Birhen Maria. At siya nagsabi, mangyari nawa gaya ng sinabi mo. Itong pagsang-ayon ng isang tao sa kalooban ng Diyos, salamat sa mahal na Birhen Maria, ay sumasa atin ang ating tagapagligtas na ating Panginoong Hesus. Ngayon, pabilisan natin ang kasaysayan. Paano ito napunta sa Guadalupe? Ang Guadalupe ay Mexico. At ang Mexico ay bahagi ng Spanish Empire. At noong 1531, mula Disyembre 9 hanggang Disyembre 12, nagpakita ng 4 na beses ang mahal na Birhen Maria sa isa sa mga natibo doon na ang pangalan niya ay Juan Diego. At pumunta siya sa isang arsobispo na si Juan de Zumárraga at hindi maniwala sa kanya. Kaya sabi, maghanap ka ng palatandaan sa babae na yon. At binigyan siya ng mga rusa. Doon sa Tipiak, isa pong burol doon sa Mexico, na ngayon ay tinatawag na
Villa de Guadalupe, bahagi ng Mexico City, dahil lumawak na po ang Mexico City, ay doon nakuha niya ang rosas na sa panahon ng taglamig, Disyembre, wala pong rosas doon. At bakit mayroong rosas? Ang sa isip lang ni Juan Diego, ipakita niya ang rosas sa arsobispo na ang si Arsobispo Juan de Zumárraga. Ngunit nung, di ba sa mga Meksikano, mayroon silang tinatawag na Telmatli. Telmatli yung kanilang sa lamig. Parang kumot na ilagay sa kanila. Ay doon nilagay ni Juan Diego ang mga rosas. Paglabas sa rosas, ang nanatili ay ang imahen ng mahal na Birhen Maria na tinatawag na mahimala o milagrosa na imahen na magpahanggang ngayon tinitingnan sa X-ray at iba pang mga moderno na mga bagong instrumento. Hindi nila makikita paano ito nagawa doon sa Telmatli o yung kumot na dinala ni Juan Diego. Dahil pag titingnan nila, ang mga ginagamit na ink o kaya pinta, wala po sa mundo. At tinitingnan nila sa malaking microscope ang mata na mahal na Birhen Maria. Naroon ang imahen ni Juan Diego at ng arsobispo na nag-usap, si Arsobispo Juan de Zumárraga. Paano mangyari yon kung ginagawa lang ng tao? Walang kakayahan ang tao na gagawa ng isang microscopic na pagpinta sa kapanahonan ng 1531. Kaya magpahanggang ngayon, ang mga siyentipiko ay namangha na ito ay kakaiba. At marami na pong nangyari na ang imahen ng Guadalupe na yung Telmatli doon po dati nakalagay, natanggal na po yung ating Telmatli, Telma. Napalitan na po sa imahen ng Nuestra Señora de Buena Hora. Pero dati diyan po yung Telmatli. Nagaling pa yon sa Mexico na dinala dito sa Pilipinas at tayo dito sa Quiapo ang may una na imahen, kopya ng original na Telmatli na kung saan naroon ang imahen ng mahal na Birhen Maria. Hindi ko lang alam kung saan naitago ngayon at saan ilagay, pero malaman po natin yan kasi hindi ko na po nakita. At ito ay ang nangyari, mayroon pong nasabi sa kanilang lingwahe na sa Nahuatl language na lingwahe ni Juan Diego sa mga natibo doon sa Mexico, na kanya pong ipinapahayag gaano itong mahal na Birhen ay nagbibigay sa kanya ng himala na ang kanyang tiyo ay pinagaling. Sa panahon ng kung saan natamaan ng isang palaso ang isang tao doon sa Guadalupe ay napagaling na maraming mga himalang nangyari. Magpahanggang ngayon, ang imahe ng Santa Maria ng Guadalupe ay simbolo ng Mexico. At marami pong bayan at bahagi sa buong Pilipinas na mayroon po tayong debosyon sa Nuestra Señora de Guadalupe. Kasama na po ang Nuestra Señora de Guadalupe doon sa Makati. Kaya kapag pagkatingnan po natin itong kasaysayan, gaano kaganda ang ginawa ng Panginoon sa atin, na sumasang-ayon ang mahal na Birhen Maria sa kalooban ng Diyos dahil siya nagsabi, mangyari nawa
ayon sa sinabi mo, siya ay totoo na napuno ng biyaya o sa salitang Hebreo, Malaken, sa salitang koinoko na Grigo, Itsare Tomini, sa salitang Latin, Gratia Plena, sa ating salita, kalugod-lugod. Kapag tingnan po natin buong Biblia, 170 times itong kalugod-lugod o gratia plena o Itsare Tomini na nakasulat na ibig sabihin na bahagi na sa gawa ng Diyos dahil sa kanyang mahimala na pakipagtipan sa atin at maging kapiling sa atin. Kaya ginamit po niya ang mahal na Birhen Maria at tama lamang mahal na Birhen Maria na siyang instrumento na sumasa atin ang kaligtasan. Salamat sa ating pong Hesus Nazareno. Nakakaiba din kapag tingnan natin ang imahe ng mahal na Birhen Maria ng Guadalupe. Ang kulay niya ay kulay brown. At doon rin sa Espanya, ang Birhen de Guadalupe, kulay brown o may kulay na kung saan maugnay sa ating pong Hesus Nazareno na may kulay din. Ano man ang kahulugan nito, ang ibig sabihin dito na tayo ay naging bahagi na sa ating Panginoon, ano man ang kanyang kulay, ano ang kanyang mga pamaraan, basta tayo'y nananalig sa Kanya. Kapag tayo'y nanampalataya sa Kanya, kapag tayo'y nagmamahal sa Kanya, gagawa ang Diyos at gagawa siya ng mga bagay-bagay na halos hindi natin maisip at hindi pa sumasagi ang tinatawag nating mga himala na nangyayari dahil sa Diyos. Pero, ang hindi natin alam, mayroong nangyari na himala sa bawat isa sa atin. Pagkagising nyo, buhay kayo. Himala yan. Ngayon, makalakad kayo ganyan ang kalagayan nyo, himala yan. Yung mga gustong tatanggap ng biyaya ng Diyos at himala ng ating Panginoon, pumalakpak ng malakas upang ang ating Panginoon ay sumasa atin at ang biyaya na gusto natin ay sumasa atin din na ating hinihingi sa Kanya. Hindi po ipagkait ng Diyos ang lahat. Sapagkat ayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 37, walang imposible sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ay posible sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manahin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. At atin pong itutugon, Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Upang ang kaawa-awang ipinagdadalang tao sa sinapupunan ay igalang at pahalagahan, tulad ng ginawa ng Birhen ng Guadalupe sa Santo Niño Jesus. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at may iba't ibang kahinaang pisikal, moral at espiritual, ay mag-ukol tayo ng kagalingan upang matamo nila ang kagalingan at lakas. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, panalangin mo kami. Ating itaas sa Panginoon ang mga nalulungkot, nababahala, at nanghihina ang loob at isip dahil sa mga hindi maiwasang
problema. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, panalangin mo kami. Sa umiigting na kultura ng kamatayan, tayo nawang mga deboto ng mahal na Birhen ay lakas loob na sumaksi sa mapagpalayang katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, panalangin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin. Kaisahan ang mahal na Birhen Maria, ay iyong anak na Jesucristo, na nabuhay at nagahari, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay, dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo, habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen ng Guadalupe, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparingin, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa sa tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kahit isa na mga sisiawit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbubungi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu kayong banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisan ko sang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila'y muling maubuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maggain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sanggalang mga katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo.
Kayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ng iyong paglingap sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnayan sa iba't ibang social media platform at akusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat na naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng pagpapalang, siksik liglig at nag-uumapaw. Ang mahal na Birhen Maria ng Guadalupe o anuman ang titulo ay siya pa ring Maria na ina ng ating Panginoong Hesus. At siya, ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 28, Kitsari Domini, puspos ng biyaya, upang tayo na mga anak niya at dumudulog sa Kanya, ay mabigyan din ng biyaya mula sa Diyos kung tayo ay nananalig sa Diyos, kung tayo'y nanalangin ng taimtim sa Diyos, kung tayo'y nagmamahal ng tunay sa Diyos. Ngayon na po ang puspas. Nangyari pala mita sa bagya, mga ibagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo sa ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong hininganin ka na nagsusumamo sa makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala ng imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako ng saminyag na ikaw ay kiniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong... Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, agal mo ang aming buhay at kaligtasan. So Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ang tanahangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panahangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati